Nakikidalamhati ang showbiz industry sa pagpanaw ng veteranong aktor at multi-talented artist na si Dwight Gaston, isang haligi ng sining na nag-iwan ng makulay na marka sa pelikula, teatro at telebisyon. Balikan natin ang buhay, sining at pamana ni Dwight Gaston. The Philippine Showbiz List presents The Life Story of Dwight Gaston. Dwight is a true artist who brought color and depth to the stage and screen. Si Anthony Dwight Gaston ay isang aktor, screenwriter, painter, art director, costume designer at musician. Ipinanganak siya noong June 15, 1960 sa Silay City, Negros Occidental at nag-aral sa University of St. La Salle sa Bacolod. Si Dwight ay kilala bilang isa sa mga veteranong aktor sa larangan ng teatro at pelikulang Pilipino. Isa siya sa mga orihinal na miyembro ng Mascara Theater Ensemble sa Bacolod, kung saan nagsimula rin ang kanyang matagal na pagkakaibigan kay Joel Torre. Dwight's tribute to his roots and childhood memories. Sa isang interview noong 2015, ibinahagi ni Dwight ang kanyang karanasan sa paggawa ng The Cowboy, Inting, and The Carabao Butod, isang interactive storybook na tumutulong sa mga pamilyang Pilipino sa ibang bansa na turuan ang kanilang mga anak ng local languages. Dito isinalaysay ni Dwight ang kanyang mga alaala noong kabataan. Bilang isang batang lumaki sa Silay City, Negros Occidental, isang lungsod na kilala sa mga lumang bahay na may impluensyang Kastila at kung saan matatagpuan ang Bacolod Silay International Airport, naging kaibigan ni Dwight ang ilang mga bakero o batang cowboy na kasing edad niya. Ang kanilang tungkulin ay bantayan ang mga kalabaw araw-araw. Madalas silang dalhin ang mga kalabaw sa subdivision ni na Dwight kung saan may mga bakanting palayan. Doon siya nakikisama sa kanila at natutong sumakay sa mga malalaki ngunit maamong hayop. Madalas nakahiga lang sila sa likod ng mga kalabaw, tahimik na pinagmamasdan ang makakapal na ulap sa langit. Hindi nakalimutan ni Dwight ang kanyang mga kaibigang yon at matagal na niyang pangarap na maisalaysay ang kanilang kwento. Sa akdang ito, nais niyang ipahayag ang matamis at mapait na pagkakaiba sa pagitan ng kalayaang gawin ang anumang gustuhin ng isang bata at saya ng pag-aaral. Bukod dito, nagsulat din si Dwight ng dalawa pang kwento. Ang una ay malalim ang pagkailonggo na umiikot sa isang makulay na Lantern Festival na ngayon halos tuluyan ang nawala sa mga lalawigan ng Negros. Ang ikalawa naman ay isang kwentong pamasko na naganap malapit sa isang komunidad ng mga informal settlers. Maging noon pa man, namangha si Dwight sa pagiging malapit na mga batang bakero sa kanilang mga kalabaw. Itinuturing nila itong tila mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa mga banayad na haplos, tapik at tunog ng paglalambing. Mga simpleng paraan ng pagkikipag-ugnayan at pagpapakita ng malasakit. Dwight is a self-taught visionary who turns imagination into art. Mas madali para kay Dwight ang gumuhit o magbinta kaysa magsulat. Kapag siya ay nagpipinta ng surreal artworks o nagdidisenyo ng sci-fi costumes, tila kusa ng gumagana ang kanyang isip at imahinasyon. Umaagos ang mga ideya kahit habang siya nakikipag-usap o nakikinig ng musika. Ngunit kapag gumagawa siya ng isang mundo sa pamamagitan ng wika, nangangailangan ito ng mas masusing pag-iisip at malinaw na paggunita. Anya, sa pagsusulat, parang nagiging dalawa ang iyong isipan. Nakikinig ka sa mga usapang nagaganap lamang sa loob ng iyong ulo. Kaya't kailangan niya ng mas matinding konsentrasyon at katahimikan kapag siya ay sumusulat. Bilang isang self-taught artist, natuklasan ni Dwight na mas madaling gamitin ang digital painting dahil mas madali itong itama kung nagkakamali kumpara sa oil painting o lalo na sa watercolor. Gayunpaman, palagi siyang nagsisimula sa aktwal na sketch at kung kinakailangan, dinadagdagan ito ng inks bago niya ito iscan sa computer. Napagtanto rin ni Dwight na mas kontrolado niya ang lapis at panulat kaysa sa tablet pen, marahil dahil natutunan niya itong gamitin sa mas huling bahagi ng kanyang buhay. Dwight's unforgettable films and masterpieces in Philippine cinema and television. Lumabas si Dwight sa maraming pelikula, kabilang ang Oro Plata Mata, Scorpio Nights, maalaala mo kaya The Movie, Batang Z, Namets, Yanggao, Agaton and Mindy, Tik-Tik The Aswang Chronicles at Magic Land. Isa rin siya sa mga kilalang personalidad sa telebisyon, partikular bilang si Kuya Dwight sa tanyag na programang Bambata na Batibot na ipinalabas ng Philippine Children's Television Foundation mula 1984 hanggang 2002. Bukod sa pag-arte, si Dwight ay sumulat din ng mga screenplay para sa ilang pelikula tulad ng Shake, Rattle and Roll 2, Minsan Ko Lang Sasabihin, Banyo Queen, Kagamboy, Pasyam, Exodus, Tales from the Enchanted Kingdom, Yanggao, Rigodon,
Red, Resurrection at Mystified. Noong 1986, nagsilbi rin siya bilang assistant set designer para sa pelikulang Platoon ni Oliver Stone. Bukod pa rito, kilala rin siya bilang isang magaling na drummer. Nakamit ni Dwight ang nominasyon sa Gawad Urian bilang Best Actor para sa pelikulang The Arrival noong 2010 at bilang Best Screenplay kasama si Richard Somes para sa pelikulang Yanggao noong 2009. Joel honors the life and legacy of his dearest friend Dwight. Pumanaw na ang veteranong aktor na si Dwight sa edad na 66 years old. Ang malungkot na balita sa kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng matalik niyang kaibigan sa showbiz na si Joel Torre. Noong October 23, 2025, nag-post si Joel sa Facebook ng ilang mga larawan nila ni Dwight noong ito ay nabubuhay pa. Kalakip ng mga litratong iyon ang kanyang taus-pusong mensahe ng paggunita sa kanilang mahigit 50 taong pagkakaibigan. Pagbabalik tanaw ni Joel, "Oh Dwight, the umbilical cord has been cut after more than 50 years of friendship from the first play we co-directed to the Mascara Theater years, the Los Corachas, the Amuhat festivals, from Oro Plata Mata to Amigo. Those creative times and laughter was at its best." Kwento pa ng award-winning actor si Joel, kahit may iniindang karamdaman, hindi pa rin nagpatilang si Dwight sa pagpapasaya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ayon kay Joel, bentang-benta ang sense of humor ni Dwight na tiyak niyang mamimiss sa kaibigan. Lahad pa niya, "Even the time you knew of your last few days, your incredible humor was still on full display. At my lowest time, you said it best, 'This too shall pass.' How I wish I could say the same. Farewell thee, my dearest friend." As in black comedy, they say, "The bigger the laughter, the deeper the pain." "The last time I visited you, we laughed so hard, I had to leave for you to rest. And as I cry, that laughter lingers, for I know the umbilical cord of ours shall always be there." Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, buong pagmamahal na sinabi ni Joel, "Love Gidya, your dearest friend, Joel." Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamilya ni Dwight tungkol sa sanhi ng kanyang pagpanaw. Gayunpaman, bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kaibigan sa industriya at mga tagahanga, lalubhang na antig sa lalim na pagkakaibigan ni Joel at Dwight, isang samahang sinubok ng panahon at pinatibay ng sining. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!